Negosyante Tan ng Best World Resources. Dito tulungan ng Pangulo sa kasong isinampa ng Justice Department. Ang kabuuan sa aming pagbabalik. Bumulusok sa all-time low ang halaga ng piso kaninang umaga. Umabot sa 52 piso kada dolyar ang palitan bago ito nagsara sa 51. Ayon sa mga analyst, epekto pa rin ito ng sunod-sunod na pambobomba sa Maynila noong Sabado. Kabado naman ang mga negosyante na indikasyon ito ng malas na daranasin ng ekonomiya sa taong 2001. Ang ulat mula kay Richelle C. Hindi lamang piso ang bagsak ngayon. Bugbong sarado rin ang stock market sa pagbaba ng mahigit 46 points ng physics. Ayon sa mga analyst, lahat ito'y bunga na rin ng sunod-sunod na pambobomba. Nangangamba tuloy ang mga negosyante at traders na ang pangit na pinakita ng piso at merkado ay indikasyon ng aabutin nating malas sa buong taon. Our market is so down. There's not much further it can go down, and the foreigners are really basically out of this market. Naniniwala naman ang Bankers Association of the Philippines na dala lamang ng takot at emosyon ang pagbaba ng piso at merkado. Magiging stable rin daw ito, lalo pat nagsimula na ulit ang impeachment trial ng Pangulo. After people realize that nothing fundamental warranted the weak price of the peso, then it's started to settle again. The fact that the impeachment trial is resuming, it's an indication that we are going through precisely with the process, which is a constitutional process. And it's not something that is being resolved in extraordinary ways. No? Pero para sa ilang mga traders, lalong mag-aalinlangan ang mga investors dahil sa kawalan ng katiyakan sa kalalabasan ng impeachment trial. All depends how the whole thing shakes down with the overall political situation and if it does stabilize. If it doesn't stabilize, yes, it's indicative. Bagamat patuloy na umaasa ang mga negosyante na pansamantala lamang ang pagbagsak ng merkado ngayon, aminado silang matatagalan pa bago magbalik sa normal ang takbo ng ekonomiya hanggat hindi nagkakaroon na resolusyon ang krisis sa politika. Yan ang front page. Richelle C., GMA News. Iro-roll back ng Pilipinas Shell at ng Flying V ang presyo ng kanilang mga produktong petrolyo. Ayon kay Shell spokesman Ray Gamboa, ibababa nila ang kanilang mga presyo mula 50. There is no declaration of emergency. There is no threat of martial law. It's been denied. Pia Ontiveros, ABS-CBN News. Nangangamba pa rin ang mga negosyante sa mga pambobomba noong Sabado. Sa muling pagbubukas ng merkado kanina, halos bugbog sarado ang stock market at muling bumagsak ang halaga ng piso. May ulat si Nadia Trinidad. Mukhang hindi na itaboy ang kamalasan sa pagpasok ng bagong taon. Natatakot ngayon ang mga negosyante na baka sumama pa ang takbo ng buong 2001. Kung sa labas pa lang ng stock exchange ay malinaw na may pinangangambahan, lalo na anila sa loob kung saan mas matingkad ang pagkabahala ng mga namumuhunan. When you have in very populated places where people are getting killed, it's over a dozen. It's nobody can feel secure about that. Naglipana na rin ang mga dayuhang negosyante na noong Disyembre ay nakikipagsapalaran pa. Bumagsak kanina ng mahigit 45 puntos ang stock market. Perception even before this bombing was already negative. The risk seems to be going up rather than down. Ang piso na naging sukatan ng lagay ng ekonomiya ay nailampaso pa rin sa palitan. Sumagad sa 52 kada dolyar bago nagsara sa 51. Para sa ilang analyst, posibleng tumaas muli ang interest rates. Pero binara ito ng Bangko Sentral. I think it is now doable to bring interest rates to slightly lower levels. At dahil alanganin ng panahon, pinapayuhan na ng ilang analyst ang kanilang mga kliyente na sunggaban na kahit ang maliliit na pagkakataon para kumita.
In crisis, there is profit, sad to say, on the business sense. Maswerte pa nga ang ilang negosyante kung tutuusin dahil dumausdos lang at hindi pa tuluyang humandusay ang stock market sa kabila ng paniniwalang wala ng kwenta ang mga pital sa Pilipinas ngayon. Sa kabila nito, nagbabanta pa rin ang ilang mga analyst na hindi pa dapat pakasiguro. Nadia Trinidad, ABS-CBN News. Sa pagbabalik ng headlines, isang kahon at isang kotse inakalang may bomba. At hiwalay na grupong mag-iimbestiga sa mga pambobomba ibinasura ng Malacanang. New Game Plus.